Arnold Palmer Malyari. Ayan. Dinagdagan mo talaga. Palmer lang talaga. Attorney Palmer Malyari, sir, maganda umaga po sa inyo. Good morning Hello po, Kuya Dayo, Sister El, sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Golfer ka ba, kuya? Pati tatay mo, golfer din ba? Ang tatay ko po hindi golfer, pero ako po trying hard na golfer. Naglalaro din. Akala ko golfer ang tatay mo. Akala ko idol niya si Arnold Palmer. Ang magaling na American golfer noong unang panahon. Anyway, kuyang Attorney Palmer, sir, ayan. Ano po ang mga nakuhang mga dokumento, ebidensya dun sa Ayon Hotel na tinirhan po ni Yusek Cabral doon po sa Baguio City, sir? Marami pong nakuha na mga items, mostly personal effects. Pero dahil kami po ay magre-return pa lang ng aming search warrant sa issuing court sa Office ng Executive Judge sa Baguio City, we'd rather not disclose kung ano yung mga specifics ng mga items na nakuha po natin, Kuya Deo, Sister El. Ayan, pero ayan, huwag nating i-detalye masyado, ayan. Pero personal nagamit lang ba o meron din mga documents Attorney Palmer? May mga ilang piraso po, Kuya Deo. May mga ilang piraso na subject to our verification. Ayan, so ano bang pag-usapan natin? Sabay ganun. Ayan. So ano po? So kanino isasubmit mo ba ito sa kanino isasubmit yung Mga na-recover po dun sa na hotel. ebidensya? Oo, nako dun sa hotel. Well, per rules, per the rules, the search warrant together with the inventory of the items which were seized and confiscated ay obligado nating i-return sa Office ng Executive Judge na nag-issue ng search warrant for its disposition. Opo. Now, normally, kapag ganyang nire-return po ang warrant, sinasabi po namin sa korte na baka pwede ma-retain muna sa custody ng mga opisyal na nag-imbestiga para po ma-evaluate. Pero na nga lang po kung halimbawang sinabi ng court na i-submit diretso sa kanya. Kaya wala po tayong choice kundi sundin ang kautusan po ng korte. Ayan, siguro ito importante ito Attorney Palmer Kuyang, sir. Meron bang nakuhang suicide note ang dating Yusek Cathy Cabral? Well, wala naman po. Wala po. Walang suicide note. Ayan, oo. Kasi yun ang sa mga theory ngayon, mukhang lumalabas na suicide nga yung nangyari attorney. So sa inyong pang-investigasyon po, bukod doon sa hotel na pinuntahan ninyo, nagpunta rin po ba kayo doon sa scene, doon sa lugar kung saan po nakita ang bangkay ng dating undersecretary, sir? Katunayan po, Kuya Deo, dahil po yan ay standard operating procedures, the regional director of our office in Baguio immediately dispatched our agents to conduct crime scene investigation. Opo. Bumaba po sila mismo doon sa ravine kung saan natagpuan yung bangkay po ni Yusek Cabral, nag-conduct ng crime scene investigation, nag-take ng pictures, nag-take ng videos, pinalugog ang lugar, baka makasakaling may makuha tayo ng mga items that would be able to help us in resolving the case. At pagkatapos po nito, because that is a crime scene and yung hotel po mismo, as far as we're concerned, there is a necessity to visit the hotel for us to be able to check kung anong makikitang magagamit natin bilang ebidensya. Sir, mayroon pong nagva-viral video ngayon. I don't know po kung nakita nyo na po ito. Isang motorista po na nakuna ng dashcam na nakaupo, si Yusek Cabral daw po yun, nakaupo dun sa gilid ng daan. And mayroon po bang dashcam yung mismong sasakyan ni Yusek Cabral? Tsaka yung selfie ng driver na tsaka sa yung background. selfie po ng driver na-check na po ba natin itong mga Well, meron po kaming kopya ng dashcam at it does appear that the image being depicted on the video from the dashcam of the passerby is parang si Yusek Cabral nga. Pero for us to be able to have a conclusive statement on this, we are subjecting the video from the dashcam to examination para makasiguro tayo. Now, tungkol naman po dun sa dashcam ng sasakyan ng ni Yusek Cabral na minamaneho ng kanyang driver,
ang ating pong posisyon dyan ay kinakailangan makita rin at ma-examine para malaman natin kung meron ding video na pwede natin ma-retrieve at ma-examine. Yung nag-viral na selfie nung driver, Kuya nga Palmer, sir. Ayan, Opo. genuine ba yun? Hindi ba ano yun? Totoo ba yun? Yung, We also have a copy, Kuya Gayo, ng selfie na yan. Bagamat na meron na pong admission, supposedly this is a genuine selfie which was conducted by the driver, si Mr. Hernandez. Gaya ng binanggit ko po kanina, para magkaroon tayo ng konklusibong statement tungkol dyan, we are actually having it examined by our digital forensic laboratory para masiguro na ito ay hindi tampered, AI o kawa-gawa lamang ng siyenta. Doon sa crime scene, Kuya nga Palmer, sir, ayan, na-determine ba yung kung na-determine ba yung kung tumalon o itunulak, something ganon, yung si Jose Cabral nung siya po ay natagpuan yung bangkay sa Bangin? Magandang question po yan, Kuya Deo. No? Kaya nga po, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang crime scene investigation. Opo. Normally, you do not only look into the immediate vicinity where the victim was found. Kinakailangan kung saan ang naging direksyon ng kanyang katawan, ay babalikan din po yan para mapag-aralan natin. Kasi lumalabas po sa autopsy report na merong mga injuries na nasustain sa kanyang ulo, sa kanyang leg, saka sa kanyang upper and lower extremity sa bandang kaliwa. So, bagamat sinasabi na po ng ating counterpart from the PNP na ito ay parang equivalent, yung injuries na ito are actually equivalent to somebody who actually fall from certain height, para po matulungan natin na magkaroon ng konklusibong statement pa sa bagay na ito, nire-review po namin ulit ito at bibisitahin po muli ang crime scene para dito. Sir, yung binabanggit po natin ay nabanggit po na una na kinukonsider na po na person of interest or suspect din yung kanyang driver. As of now po ba under investigation na si Mr. Hernandez? Nakuna na po ng sworn statement ng ating mga ahente, itong si Ricardo Hernandez. Bagamat nakikita po namin na yung kanyang mga declaration sa mga unang interview sa kanya ay nag-aakma o nagtutugma doon sa sa kanyang statement na ibinigay sa amin. Hindi po natin masasabi na sapat na ito. Kinakailangan ma-verify po ito sa mga iba pang bagay para malaman po natin kung totoong ito'y person of interest. Katunayan, baka pwede ho namin itong subject sa polygraph examination kung bilin po siya. Pero sa polygraph examination po kasi kinakailangan merong voluntariness at bagamat meron ng mga abogado na lubutang, kinakailangan ipagpaalam po ito sa kanya at saka sa kanyang abogado kung willing sila mag-undergo ng polygraph examination. Nabanggit nga po ba nung driver na si Ricardo Hernandez na pinigilan niyang umupo ang Yusek Cabral dun sa parang ang tawag doon sa inupuan niya? Parang railings. Well, ayan po, bine-verify po natin kung nagkaroon talaga ng ganyang pagbabawal ang driver. Pero siyempre, dahil driver lang ito, Opo. hindi natin maiaalis sa kanya na malamang nahihiya ito sa kanyang boss. Dahil kung halimbawang gusto ng boss na pumuesto doon, maaaring nahihiya siya. Pero dahil medyo mapanganib nga naman yung pagpesto doon, kapanipaniwala na malamang ay pinagbawalan niya na umupo doon. Ayan. Isa pa, Kuya nga Palmer, sir, ayan na. Yung Ayon Hotel, yan nga po ba ay dating pagmamayari, nabili nga ba ni dating Yusek Cabral at ibinenta sa isang Eric Yap? Yan po ang lumalabas sa unang findings po ng ating counterpart sa PNP, sa DILG. Kaya naman po ang ginagawa po namin para magkaroon tayo ng sapat na batayan tungkol sa statement na ito, kinukuha po natin ang mga karampatang dokumento. Kung may mga deducil, kung may mga na-erase po ito ng mga transaction sa notary public, sa register of deeds, para malaman natin kung ito ay talagang naibenta o nabili sa mga taong binabanggit po ninyo. Ayan. At kung magkano nabili at kung magkano naibenta. At si Congressman na Yap ba itong Eric Yap na binabanggit? We would want to verify para po makonfirm po natin kung yan nga po o hindi. Ayan. Kuya Palmer, sir, maraming salamat sa paliwanag. Maraming salamat po. Maligayang Pasko. Sister El, maligayang Pasko. Merry Christmas po, sir. Thank you very much, sir. At, Salamat po. ayan, Merry Christmas sa mga taga-NBI. Daming